Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, no? June 12 na po, 2025. But before that, please, huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Importante ho para ma-notify ko kayo sa ating mga susunod na mga weather update. So mga kaibigan, mga kababayan, meron po tayong panibagong low pressure area na minomonitor. Nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukod pa po dyan, eto nga pong Tropical Storm Wu-Tip, no, na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin muna natin etong update kay Tropical Storm Wu-Tip kahit nasa labas ito ng ating PAR. Eto po yung may lokasyon ngayon na 945 kilometers dito po sa may bandang west of Northern Luzon. May lakas po ng hangin na 65 km per hour. Merong bugso na 80 km per hour. Pa-westward po ang kilo sa bilis na 15 km per hour. Ipagpasalamat natin sa Diyos mga kaibigan ko, mga kababayan, dahil nung naging bagyo ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So etong si Tropical Storm Wu-Tip, no, international niya yan, hindi po natin ito kino-consider bilang unang bagyo sa ating bansa o etong si Bagyong Auring nga po na tinutukoy natin. Eto naman pong low pressure area na nabuo po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay meron po agad na medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Mas lumalaki yung chance niya dahil nga po sa kombinasyon or dahil din sa lakas ito nga pong habagat at mga localized thunderstorm. Sa kasalukuyan, ang pinakalokasyon po nito nga pong low pressure area na medium chance na maging isang ganap na bagyo ay may layo pong 490 kilometers dito po sa may bandang east of Casiguran, Aurora. So patuloy nating i-monitor at babantayan yung mga update dyan mga kababayan ko dyan sa low pressure area na yan dahil posible ang maging kauna-unahang bagyo or maging banta bilang si Bagyong Auring. So huwag kayong magtaka bakit Bagyong Auring pa rin dahil hindi natin kino-consider ang tropical storm sa labas na si Wu-Tip bilang isang bagyo sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong forecast weather condition. Sa area po ng Zambales, Bataan, kasama na ho dyan ng Occidental Mindoro, ang weather condition po dyan, monsoon rains o yung mga pabugso-bugsong pag-uulan, madalas yan sa hapon at sa gabi dahil po sa southwest monsoon. So impact nito, posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area po ng Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at Northern Samar. Asahan po natin yan, weather condition, occasional rains o yung tuloy-tuloy na mahihinang pag-uulan na nagdudulot din minsan ng mga pagbabaha at landslide sa ilang lugar po sa ating bansa. Mga kaibigan, dito naman tayo, no, sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Kasama na pong ilang bahagi ng Bicol Region, dalis po ng Mimaropa, ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, La Union, Laguna, Rizal at Quezon. Ang weather condition po sa mga lugar na aking binanggit, cloudy skies pa rin with scattered rains or kalat-kalat na pagulan at merong mga thunderstorms sa hapon dahil po sa southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman ng Luzon at Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa localized thunderstorm at hanging habagat. So mga kaibigan, mga kababayan, pinag-iingat po yung mga lugar na aking binanggit sa banta ng mga pagbabaha sa mga bahaing lugar, no, at landslide sa mga landslide prone area. Bukod dyan mga kaibigan, mga kababayan, meron pa rin tayong tinatawag na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon at mga thunderstorm. Ngayong June 12, inaasahan po, no, na 100 to 200 millimeters na dami ng ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pag sinabi ho natin 100 to 200 mm na dami ng ulan, hindi yan isang bugsuan, no? Minsan mahina yan pero tuloy-tuloy, pero yung dami estimated nasa 100 to 200 mm na dami ng ulan. Sa Metro Manila naman, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at ilang bahagi po ng Northern Samar. Asahan naman dyan ng 50 to 100
mm na dami ng ulan ang posibleng maranasan. So yung mga lugar na yan, karamihan po medyo mababa, mag-ingat sa posibleng banta ng mga pagbabaha, gain din sa landslide, mga landslide prone area. Pagdating naman po mga kaibigan, mga kababayan, ng Friday afternoon, June 13, 50 to 100 mm pa rin na dami ng ulan ang mararanasan po sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagdating naman po ng Saturday afternoon sa June 14, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang mararanasan po dito nga po sa Batanes. Balikan natin mga kaibigan ko, mga kababayan, eto nga po tinutukoy natin na low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tumataas pa rin ang tsansa nito na maging isang tropical depression, no? At kung titignan nyo mga kaibigan, maaapektuhan po, no, nito nga pong low pressure area na nasa loob ng ating para. At kapag ito'y naging mahinang bagyo o tropical depression o ring, ay tatahakin po nito o posible itong kumilos, no, papunta po sa extreme northern Luzon sa mga susunod na mga araw. At patuloy pa rin nagbibigay ng mga pag-ulan. Ito nga pong localized thunderstorm at hanging habagat. Mga kaibigan, matatapos ho, no, ang buwan ng June, isang bagyo na lang ang ating posibleng inaasahan na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil ang inaasahan natin na magiging unang bagyo ay ito nga pong si Tropical Storm Butip. Hindi natin siya kinukonsider na unang bagyo dahil nga po naging bagyo siya, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So magandang indikasyon pa rin yun at nakaligtas tayo dun nga po sa posibleng magiging unang bagyo. Ang update din natin mga kaibigan, malaking bahagi din ng Eastern Visayas ang posibleng maapektuhan nga po nitong hanging habagat, no? At kasama dyan, maapektuhan din ang ilang bahagi po ng Luzon. Mga kaibigan, mga kababayan, ngayon pong inaasahan natin na mabubuo ito nga pong low pressure area bilang isang tropical depression. Maging alerto tayo, no, sa bawat oras. Kaya sinasabi ko, lagi tayong maging updated sa lagay ng ating panahon anumang oras. Kaya mas maganda, unang-una nakaantabay tayo sa aking mga ina-update. Pangalawa, lagi tayong mag-imbak ng sapat na pagkain para hindi tayo labas ng labas. At i-safety natin ang ating mga kagamitan, yung mga importanteng gamit natin. Ngayon pa lamang, paalala ko din, yung mga light materials ay palitan na natin. In case po kasi magkaroon ng bagyo, inaasahan natin na posible itong maging malakas dahil nga po sa habagat at mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, mga kababayan, yan po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, June 12, 2025. Makikiusap po muli ako ng isang like at subscribe at pahita rin po ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.